Ilang murang bagay na nabili mo na hindi mo naman ginagamit, hindi mo kailangan. Yes, hindi ka nabili pero nabasahe ka, nagmerienda ka, nagkape ka. Okay, Delivers, sa lahat ng mga kumikita ngayon, merong sideline, may isa pang sideline, tatlong sideline, o yung mga nasa abroad o dito sa Pilipinas. Pag kumikita ka na, mula dyan sa lahat ng mga source of income mo, ang gawin mong goal sa halip na mamili ng mga iba't ibang bagay, mag-travel, or kung anong isip mong gawin na something, ang dapat mong kasunod na gawin is to save 30% of your income. Lalo sa mga 50 years old. 40 pataas. Yes, Dok, kaya ba na 30% ng income ko ay masave ko? Ganito po yan. Traditional na ginagawa natin, di ba nakakapag-save tayo ng 10 to 20% of our income? Right? Pag ginawa pa po natin to, kaya mo pang magdagdag ng additional 10%. Or sabihin na lang natin na 20%. Dok, masyadong malaki. Sige, 20%. Alright, lalo doon sa mga nagsisimula pa lang. Paano tayo makasiguro na yung kinikita mo ngayong 50,000, kaya mo makaipon ng 10,000? Kung kumikita ka naman ng 40,000, kaya mo makaipon ng 8,000. Ito, mga simple lang. So, wag ka munang bumili ng mga mura. Kasi pag nakita tayo ng mura, kahit di mo kailangan, kahit na kalat lang, kahit hindi mo pa naman gagamitin ngayon, ang iniisip mo kasi mura. Kaya bili tayo ng bili. So tingnan natin, imaginein mo ilang mura, hindi yung nagmumura, ilang murang bagay ang nabili mo last month. Tama-tama, May 2 ngayon Last April, ilang murang bagay ang nabili mo na hindi mo naman ginagamit, hindi mo kailangan. Kasi nabili mo dahil 100 lang, dahil 150 lang. Kung 150, 10 yun. Magkano po yun? 1.5. Tumataginting na 1.5 ang nabili mo. Kaya pag mura, huwag nating bilhin. Yung mga murang sapatos, murang damit, murang towel, murang ganito, hindi mo dapat patulan. Okay? Next po, ito yung list. Bili tayo ng 3 pieces. Huwag kang bili ng higit sa isa. Halimbawa, bumili ka ng sapatos mo, white, kasi nagandahan ka. Bumili ka agad ng 3. Kasi nangyari po sa akin yan Nung nasa Silinya tayo, kasi naka-buy one, take one sila. Bumili po ako, pag-uwi ko, 7 yata yung dala ko, 8 na white. Isa lang ang nasuot ko. So, huwag tayong bili ng masyadong marami tayong reserva. Maraming mga kopya, maraming mga extra na hindi na pa naman natin gagamitin. Okay? Next, eto. Huwag kang daan ng daan or punta ng punta sa mga bilihan. Kaya tayo napapabili, kaya tayo nagagastusan Kaya at the end of the week, pag tinignan mo yung pera mo, saan ba napunta yung 1,000 ko? Saan napunta yung 2,000 ko? Kasi dumaan ka sa maliit na store. Dumaan ka sa coffee shop, dumaan sa palengke, okay lang, bibili ka ng ulam Dumaan ka sa supermarket, dumaan ka sa ganito. So, anong nangyari? Nagastusan tayo. Lahat ng dinadaanan natin, tandaan natin to lahat ng dinadaanan mo, lahat ng pinupuntahan mo, gumagastos tayo dyan. Dok, di man ako namili? Yes, hindi ka namili, pero nabasahe ka, nagmerienda ka, nagkape ka. Tama? So, iwasan natin punta tayo ng punta kung saan-saan. And pang-apat, pero bago yan, sa lahat ng mga gustong matuto, kung paano ba tayo mag-aral, paano natin maiwasan mga yan, and paano natin ma-secure ang future natin, paano ba tayo magkaroon ng masaganang kinabukasan, and at the same time, ma-enjoy din naman natin yung buhay natin ngayon. You can join our community, IMG Rockstar. Ayan po ang aking personal FB, mag-PM lang po kayo dyan. And if you need po ng inyong healthcare, Kaiser 3-in-1, may healthcare, life protection, investment, again, PM lang po kayo. Kami po, ako po mismo at ang team ko magpapaliwanag sa inyo. Let's go. PM na. Yan po ang personal FB. Okay? And thank you po, IMG Rockstar page. Okay, number 4. Ito yung, huwag tayong kuha ng hulugan. Pwede kung isa lang. Huwag sabay-sabayin. Kung kumuha ka ng hulugan na TV ngayon, siguro mga 6 months o after nun, doon mo na isunod yung bagong ref. At pagkatapos ng ref, doon mo na isunod yung automatic washing machine. At pagyari nun, doon mo na isunod yung cellphone. At pagyari nun, doon mo na isunod yung gusto mo pa na
bagay na hulug-hulugan. Walang masama doon sa naghuhulog-hulog ka. Pero, dapat po ay isa lang. Okay? Isa-isa lang. Okay. So, ano ba ang dapat natin gawin para masimulan natin makapag-ipon tayo ng at least 20 to 30%? Okay. So, dapat yung pera natin, may lagayan, ating savings. If you really want to save 20 to 30%, ang pera natin wala sa bahay. Okay? May account or diretso sa investment. Hindi pwedeng nasa bahay lang. Alright? Next po, dapat ay you count your money. Dapat binibilang natin ang pera natin. Alam nyo, naisip ko, dahil ako itong humauling araw, natatamad ako magbilang. Hindi ako nagbibilang. Pero napakalaga nung binibilang natin ang pera natin. Unang-una, para nakikita mo din, ano ba yung mga nagastos ko, magkano ba may hawak kong pera, o magkano na lang yung dapat kong gastusin hanggang Friday, yung budget na nakalaan para sa akin. Okay? And of course, bili tayo ng yung bulk na, ito yung dapat kang bumiling may extra. Kung lagi mo naman ginagamit. Like tissue, di ba? Pag bumili ako yan, tatlong malalaking kasi ginagamit talaga siya. Okay? And of course, merong different accounts ang pera natin. So, explain ko lang sa mga maraming sources of income, dapat isa lang yung pinupuntahan yan, isang account. Then, withdraw, then distribute. Okay? So, kung meron kang 4 sources of income, dapat tuloy-tuloy lang yan, punta ng punta sa main account mo, then, i-distribute mo na lang. Dati, hiwa-hiwalay po yung account ko, personal na sharing ko sa inyo. Hiwa-hiwalay. So, hindi natatrack kung saan galing to, ito ba okay, or para saan to. So, nahirapan ng accounting. Kailangan centralize. Ikaw, i-withdraw mo, tapos ilagay sa ganitong account, savings, operations, kung saan mo siya gustong dalhin. Okay? Alright? So, delivers, ang mahalaga, magsimula tayo. Sa lahat ng mga hindi pa nakakaipon o konti pa lang ang ipon, you can save at least 20-30% of your income pag sinunod mo to. Ay, by the way, dito po tayo ngayon sa IMG Makati office. If you want to visit Rockstar and join our community, nandito po ako mostly Saturdays po. PM lang sa personal FB. Let's go. Kape po tayo.